For too many years and so on, I focused on what's wrong with me. Yeah. No? Kaya ano, igsoon, sa iyang kasinatian, daghang mga katuigan nga, ang iyang pagtutok, nasa kung unsay sayop, unsay kulang sa iya. Wala pagyug ko ani, dili gyud ko ing ani, mo ini problema nako, ing ani pagyug ko. I finally learned it so. It's good to be aware of my weakness and my failures and shortcomings. Yeah. But only in the aspect of bringing that humility, coming humbly before the Lord. Hallelujah. And admitting and confessing, this is who I am. And then shifting my focus off of myself onto Him and His greatness and His love for me. Hallelujah. No? Nganong importante igsoon nga mahimutang masayod kung unsa atong kaluyahon. Nga ilhon nato nga naa ko'y kaluyahon, naa ko'y problema ani nga aspeto, naa pa ko ing ani nga batasan, ngilad pag yung kong pagkatawo, dalo pa ko, naa pa ko ing ani nga problema, makasala pa ko, makauna-una pa kong dautan, makabati pa lagi kong ingani. Ilhon nato siya sa aspeto nga maila nato sa din atong ilhon nga Lord, dili gyud ako kayang baguhon ang akong kaugalingon. Ibalhin dayon nato atong panglantaw diha sa iya nga Lord. Nagpaubos ko sa akong kagalingon kay kabalo ko dili na ko ni kaya, pero ikaw kaya nimo. Ikaw mo bago na ako. Ikaw mo buhat ani diri sa ako. Amen. Diba? It's by grace we have been saved, and it's only by grace that will be transformed day by day into His image. Amen. Kaya diba, Igsoon, grasya ang rason nga nung naluwas ka, o grasya po ang pamaagi para mabago ka diha sa iya ang imahe. Okay, so I'm getting to the main message. I'm not there yet. No, dili pa tumaw ang kuan gyud, ang kinauyukan sa mensahe. Padulong pa lang ta. Intro pa to. We're going into the book Host the Holy Spirit today. No, so ato ang hisgutan ang libro sa ang pagtagad ug pag-abi-abi sa Balang Espiritu karon. Okay, so I want to share a very serious couple verses with you to make a point. Sorry. No, so, naa siya pipila ka mga bersikulo nga gusto nga ipaambit ka nato para nga maghatag og punto. Matthew 7:21. Mateo 7:21. Okay. I'm going to read this out of the Amplified because it really hits me right in the heart. Iyang basahon gikan sa Amplified nga hubad tungod kay kanang igo gyud kayo sa iyang kasing-kasing. Matthew 7:21. Mateo 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Dili ang tanan nga nagtawag o nagsulti kanako Ginoo, Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Up here it says only. Only the ones. Nung kadto lamang. We need to really be serious about that verse. Nung kinahanglan ta nga mahimong seryoso mahitungod ana nga bersikulo. He's not playing games here. No, kay si Jesus diri igsoon wa siya gadula-dula. Verse 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord. Now this is people talking in the name of the Lord. Have we not prophesied in your name, driven out demons in your name, and done many mighty works in your name? No, sa 22, daghan ang musulti kanako niya ng adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba wala ba kami nagpropesiya sa imong ngalan, nagpalayas og mga demonyo sa imong ngalan, ug nagbuhat og daghang mga kahibulungang mga buhat sa imong ngalan? You see, these are Christians. No, mga Kristohano ni. They're using the name of Jesus. Gagamit sila sa ngalan ni Jesus. They're anointed. Dinihugan. And they're in ministry. Dayon naa sa buluhaton. Nagpagamit sa Ginoo. And they're prophesying. And they're driving out demons. And they're doing mighty works. All in the name of Jesus. No, nagpropesiya sila, nagpalaya sila demonyo, ug nagbuhat sila og mga kahibulungang mga butang, tanan sa pangalan ni Jesus. Some teachers try to say that this isn't talking about Christians, but I don't know any non-Christians who don't use that use the name of Jesus when they're in their witchcraft. They're not using witchcraft. True. Bitaw.
Kay naayo ba mga magtutudlo nga ilaaning gamiton nga bersikulo nga moingon sila dili man ni para sa mga Kristohanon, dili na mahitabo sa mga Kristohanon kining 21 to 22. Pero igsoon, naa ba gud ay wakwakon nga nanambal gamit sa ngalan ni Jesus pero wakwakon. Pwede di ay. Oh. No? Napag isa nga nanawag sa ngalan daw ng ina. Kinsa ina? And we have to remember what Jesus said here. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord. No, so kinahanglan nga balikan nato ni igsoon ba kining 21 nga dili daw ang tanan nga nagtawag og Ginoo, Ginoo. So these were people saying, Lord, Lord. So kinsa man ni sila kadtong mga tao nga nagtawag sa Ginoo nga Ginoo, Ginoo. And then in verse 23, Jesus said, then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly, disregarding my commands. Hallelujah. No sa 23, unya ako musulti kanila sa dayag, sa publiko, wala ako makaila kanimo. Pahawa gikan kanako kamong mga nagbuhat og dautan, mga nagsupak sa akong sugo. How many of us go to church religiously, we hear the word of God, and then we go home and disregard it? No pila man nato igsoon nga relihiyoso ta nga nagasimba kada Domingo, nakadungog sa pulong sa Ginoo, apan pag uli nato atuag yung gituyo gyud nato nga mosupak sa pulong sa Ginoo. Do you see how serious this is? Makita ba nato igsoon unsa ni ka seryoso? Why did he say, I don't know you? Nganong niingon man ang Ginoo nga wa ko makaila ninyo? Or nimo? Do you understand, Igsoon? You can give your heart to Christ. No, You can be filled and baptized in the Holy Spirit. And you can operate in power. And you can have a worldwide ministry and travel all over and still do not know the Lord. Still do not have intimate relationship with the God. True. Still, He does not know us. Do you understand that that's possible? no nasabtan ba nato igsoon nga posible gyud di mahitabo sa imoa nato nga mga Kristohanon nga naluwas ka, napuno sa balaang espiritu, naglakaw sa imong dihog ug tawag, adunay tibuok kalibutan nga buluhaton, nagbiyahe sa lain-laing mga kanasuran o lain-laing parte sa Pilipinas, nagbuhat og mga milagro, kahibulungang mga butang, naay mga mabungahon nga ministry, pero sa katapusan moingon di ay gihapon ang Ginoo nga wa gyud ko makaila sa imoa. If you don't see that, you don't agree with that, look at Judas, No? the apostle. Called by Jesus as an apostle. Tinuod. Judas. No, kung dili ka mo tuo igsoon nga pwede ug posible na nga mahitabo sa imoa ug sa akoa, lantawa na lang ang pananglitan nga si Apostol Judas. He's Gipili ni Jesus. Gitawag ni Jesus nga mahimong apostol. Kauban ni Jesus sulod sa tulo ka tuig. He's named in the Word of God. Jesus called him an apostle. He is named as an apostle, Judas. Di ba? Makita nimo sa imong Biblia, mabasa na nimo nga si Jesus mismo ang nagtawag ug nagpili kang Judas nga mahimong apostol. He was with Jesus those 3 years. He saw all the miracles. He was involved. He himself was out ministering 2 by 2, casting out demons and things like this. He was used by the Lord. No? Sa tulo ka tuig nga si Jesus nagministeryo igsoon, kuyog-kuyog si Judas. Kauban siya. Nakita niya ang mga buluhaton ni Jesus, nakita niya ang kayang mabuhat ni Jesus. Naguban-uban gyud siya bisag asa padulong si Jesus. What happened to Judas? Nanunsa may nahitabo sa iya? What happened to his kasing-kasing? Unsay nahitabo sa iyang kasing-kasing? Nganong naingato man to See, siya? I don't care how close we are to the Lord. We can walk away at any time we want. Tinuod yun na. No, kay ngano igsoon. Bisan pag muingon ka sa imong kaugalingon karong adlaw nga grabe na gyud mi ka close sa Ginoo. Pwede gyud kaayo gihapon nga ugma mo desisyon ka nga mobiya ka. Yes. That's right. You understand, Iksaon? Nasabtan nato? He made bad choices. No? So si Judas di igsoon kay bisan pa man nagkuyog-kuyog siya sa Ginoo, ang iyang pagpili dili maayo. And eventually Satan entered his heart. That's what Jesus said. Ngadto-ngadto, no, ngadto-ngadto igsoon sumala sa pulong ni Jesus nga tungod sa mga pagpili ni Judas sa iyang kaugalingon, misulod ang yawa sa iyang kasing-kasing. Verse 24.
24. So everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man who builds his house upon the rock. Sa 24. Busa si bisan kinsa ug ang tanan nga mamati ug maminaw niining mga pulong nako ug mulihok ug mulikang ug mubuhat niini but pasabot ni sunod niining mga pulong nga mahimong sama sa usa ka maalamon, praktikal ug puno og kaalam nga tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. So the choice is ours. So ang pagpili diha igsuon na nato. Okay, let's look at verse 26. Ngalataw nato diha sa bersikulo 26. What does that say, Igson? What's it ingon diha? Somebody read that. Paleho gani ko og basa. You see that? Buang. Na? Lagi. Okay, this is warning. Warning from Jesus. No, pagpasidaan ni gikan king Jesus igsuon. What's the difference between the wise man and the foolish man? No, unsa may kalainan atong maalamon atong buang-buang? Unsa kalainan nila? You see it? Nakita nimo ang kalainan? Yes. Ang isa masinugtanon. Ang isa supakero. The wise man obeys. Oh, di ba? No, The foolish man ignores. Ang maalamon misunod sa iyang nadunggan, sa iyang nabasahan, di-aplikar niya. Pero katong buang-buang, katong hungog, no? Kay nakadungog pero wala niya buhata ang iyang nadunggan. You see it, Igsoon? Makita nimo? Yes. I don't want this to happen to anybody. No, dili niya gusto nga mahitabo ni sa bisan kinsa kanato. Okay. So that's setting up the lesson for today. No, so intro pa to sa to ang mensahe karon. Okay, so I gave Pastora some of these books. No, so si Pastora, Some of the leaders have these books. no, ang uban ninyo kay naamoy kopya ani nga libro. Okay. If you don't have this book here, you don't have this book, and you want the book, all you have to do is email me, send me an email, and I will send you a digital copy of it for free. Kung ganahan mo og kopya ani nga libro, pwede mo mag-email ni Daddy, dayon sendan mo niya og PDF or digital nga copy ani nga libro libre. I have many books that's been translated into Cebuano to help the body of Christ to grow and mature. Amen. Nadaghan tang mga materyales nga gihubad sa Cebuano para nga matabangan ta nga motubo sa atong pagkahamtong. And they're free for you Then libre. if you want a digital copy. Kung ganahan ka og digital nga copy. Okay? Soft copy ba? Kasabot? Nasabtan? Okay. So and you're welcome to go on our Facebook page, our ministry Facebook page. Every day we give a daily devotional. All our videos and teachings and preachings are there. And in there you'll see today. In a few days you'll see today. Imo ginasulat Pastora? Yeah, you make comments, and then you can see how you look on camera if you're sad or happy. Oh. No, welcome ang tanan nga mobisita sa Facebook account nato Greater Works Healing. No, dito kada adlaw naga-post si Daddy og adlaw-adlaw nga devotional. Dayon dito po gina-post ang mga wali, ang mga message, no, ang mga video sa worship kanang sa mga pagbisita dire. Dito po ninyo makita ang inyong mga dagway kung nagnisi ba mo or nagmasulubon mo atong nga video. Amen. Amen. Okay. So, if you don't have a book, just follow along with me, Palihug. Sige, kung wala mo yung libro, sunod lang mo. Okay, I'm going to have JM read a paragraph, and then I may or may not comment on it, but I want to get through the introduction. The introduction is called A Crippled Christian. No, so ang pasiunahan ni nga libro, kay giuluhan siya og ang bakol nga Kristohanon. No, so basahon ako.
Lagi nung paita, maingnan kag bakul, nga Kristohanon. Okay, ready? Andam na mo? Okay, Sige. kala. Sige. So, ang nagsulat ani kay Pastor Vlad. No nagdako ako sa usa ka konserbatibo nga Pentecostal nga simbahan didto sa lugar sa Ukraine. Dito ko unang nakakaton mahitungod sa balaang espiritu ug pagsulti sa laing pinulungan. Bisan og daghan akong nadunggan nga mga wali mahitungod sa balaang espiritu, siya sa gihapon usa ka misteryo kanako. Sa pagkatinuod kasagaran, gitawag nako siya nga kini sama sa puwersa o sa kahangin o usa ka labaw sa kinaiyahan nga gahom. Wala nako gilantaw ang balaang espiritu isip nga persona. Labaw pa siya sa usa ka maayong pagbati, usa ka atmosfera, gahom o pisikal nga mubagti nga kasinatian nga akong mabati sa matag higayon nga ang akong paboritong kanta ang giawit ug ang akong emosyon na pukaw. Okay, sunod. Sa edad. Sa edad nga 13, ang akong pamilya mibalhin sa Estados Unidos. Pipila ka tuig nga nang labay, human ko maminyo sa akong asawa, akong namatikdan nga lahi kaayo ang iyang pakiglambigit sa balaang espiritu. Ang iyang mga pakigistorya kanako nakapahimo ug nakapaamgo kanako nga wala ako makaila sa balaang espiritu isip usa ka persona. Sa matag higayon nga iyang ihulagway kanako sa unsang pamaagi siya gisugat sa Dios, mugamit siya og mga hugpong sa mga pulong nga sama sa ang balaang espiritu mianhi kanako, ang balaang espiritu nakigsulti kanako, o ang balaang espiritu mibisita kanako. Wala siya miila kaniya nga basta-basta na lamang. Ang balaang espiritu nahimo gayud nga tinuod nga persona kaniya. Sa kanunayng panahon, sama nga naghisgot siya sa usa ka suod nga higala niya. Apan alang kanako, sa matag higayon nga akong ihulagway ang usa ka pagpakikita sa Dios, akong gitawag kini isip nga presensya sa Dios, ang gahom sa Ginoo o ang bihog sa Ginoo. Is there anybody here you can relate to that? Naa ba nato diri nga makarelate ta sa kasinatian ni Pastor Vlad? Don't know him, don't know the Holy Spirit as a real person. No nga wala nato tinuuray ba nga nailhan ang balaang espiritu isip nga tinuod gyud siya nga persona. He's a real person. No kay tinuod siya nga persona. He's just not flesh and blood. Dili lang gyud siya unod ug dugo. Pareha nimo, pareho nako. Okay, sunod. This will be page 2. Wala gayud ako. Wala gayud ako makahuna-huna nga tawgon ang balaang espiritu pinaagi sa iyang ngalan. Bisan tuod kanunay akong nagwali mahitungod sa balaang espiritu, wala nako siya isipa nga tinuod nga persona. Nahinumdum ko nga adunay higayon, misaad ko sa akong kaugalingon nga sugdan nako ang paghatag og pahinungod sa akong mga kasinatian sa presensya sa Dios ngadto sa persona sa balaang espiritu. Gibuhat ko kana sa hapit 2 ka semana ug sa magkausa pa, nakalimot ko ug mibalik sa akong karaan nga pag-ila kaniya. Ang balaang espiritu mao ang akong nakalimtan nga Dios. Ang Dios nga wala mailhi sa personal. Kung lantawon pagbalik, akong matandi ang akong kaugalingon ug ang uban nga wala makaila sa balaang espiritu sa personal, sama ni adtong bakul nga tawo sa mga buhat 3. Oh. Any of us, we ever did that? We make promises. I'm going to seek you, Lord. I'm going to get up at 3 a.m. and read my Bible and pray. And it lasts for 1 or 2 Days. minutes. Grabe po na minutes, eh. Ever happened to anybody No, here? naaba nato diri nga nakasinati ta nga. Kana ba nagamatag panumpa ba? Sa Ginoo nga mumatag gyud ko alas 3. Lord, ako jud ipanumpa nimo Lord, i-devote gyud, i-commit gyud nako ni Lord alas 3 Lord, mumatag gyud ko Lord, dayon mag-devotion ko Lord, mag-worship jud ko, mubasa ko, dayon 2 ka minutos lang. Talog. Na? Ha? Sooner or later, we figure out that we can do nothing without Him. Ginawan yun na. Okay, sa madugay o sa madali, kay maamguhan yun na ito, nga Lord, di yun ako kaya kung wala ka. No? Okay, sunod. Dito sa... So, buhat 3, 2 taman 3. Dito sa ganghaan, nga ginganlag matahom,
may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw, ihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga misulod sa templo, nagpakalimos siya kanila. Buhat 3:2 taman sa 3. So this was Pastor Vlad's journey to coming to the realization that he was a crippled Christian. No, so kini nga ato ang ginabasa karon kay mo ni ang panaw ni Pastor Vlad ngadto sa unang giila niya ang kaugalingon nga bakul di ay kung nga Kristohanon ngadto sa pag-ila kang Holy Spirit nga pwede di ka na ko mailahan. By the time he came to that conclusion, he'd been preaching many years. No? So matikdig soon nga si Pastor Vlad pila na katuig siya nga gawali ay hapa na niya na realize nga bakul di ay siya. So sunod, may pagkasusama. May pagkasusama ako ni ining tawhana. Wala ako na tawo nga bakul sa pisikal, apan ang pisikal nga kahimtang ni ining tawhana ang hulagway sa akong espiritual nga problema. Natawo siya nga bakul gikan sa sabakan sa iyang inahan. Gidala siya ngadto sa templo aron magpakalimos og kwarta. Apan usa ka adlaw ni ana nahimamat niya si Pedro ug si Juan ug imbis nga hatagan siya kwarta, gihatagan nila siya sa mas bililhon pa nga nakapausab sa iyang tibuok kinabuhi. So Pastor Vlad, he finally came to this realization that that lame man, that crippled man, that's me and my spiritual dilemma is I'm a crippled Christian. No, so niabot sa punto si Pastor Vlad pagbasa niya ning Buhat 3:2 naman 3, ningon siya nga kining bakul nga tawo ako man eh. Kay ngano dili man pisikal nga bakul ko apan ang akong espiritu bakul. Ang akong espiritual nga mga kasinatian bakul. Kay sunod kining bakul. Kining bakul nga tawo adunay mga batiis sa pagkahimugso, apan kadtong mga batiis niya wala milihok ug dili makalakaw. Ako kining tagaan og gibugaton. Natawo siya nga may mga batiis, apan nagkinabuhi siya nga wala kini gamita. Nagkamang hinuon siya og kinahanglan nga pas-anon sa uban. Ang iyang problema, dili kay wala siya mga tiil. Apan, ang iyang mga batiis, wala lamang makasuporta kaniya. May mga tiil o batiis kita. Dili lamang aron nga naa ka na sa tong lawas, apan aron nga madala kita niini bisan asa nato gusto mo adto. Ang iyang mga tiil, wala midala kaniya. Apan, ang nahitabo hinuon, mao nga siya ang nagbitbit niini. So Ikson, many of us are like this crippled man. No, so we have spiritual birth, we have spiritual legs. We're born with this new life, but we don't know how to use it. We're not walking in it. We're crawling on the floor as crippled Christians. No, so daghan nato nga mga Kristohano ningani ang itsura sa atong pagpangalagad. Nung kabaluta nga nahimugso na ta sa espiritu, pero kabaluta nga nata espirituhanon nga mga batiis nga pwedeng magamit pero wala nato sa gamita, imbes nga atong nahitabo kay nagkamang hinuon ta, nagdahik ta sa atong pagpangalagad. So the good news, Iksoon, if you're truly born again, and you've accepted Jesus by faith as your Lord and Savior, the Spirit of God came to live inside of you. The Spirit of Jesus lives inside of you. Amen. And you are lacking nothing. Amen. The fullness Hallelujah. of Jesus, the fullness of heaven, everything that Jesus is, everything that Jesus has, lives inside of you from the very moment that you accept Him. Amen. Mao ni ang maayong balita igsoon kay sa diha di ay nga natawo ta pag-usab. Meaning sa diha nga gidawat nimo si Jesucristo, gipili sa balahang espiritu nga puy-an ka. Buot pasabot ang kinatibuk-an sa langit. Ang tanan nga imong gikinahanglan para magkinabuhi nga Dios nun. Ang tanan, ang kahingpitan sa langit, ang kinatibukan ni Jesucristo, naa diha sulod sa imua, nagpuyo sulod sa imua. Meaning, naa nimo ang tanan nga imong gikinahanglan para magkinabuhi nga balaan. Walay kulang nimo. I still know some of you in the very back are looking on your phone. No, kabalo siya. I still know it. Kabalo siya nga naa gihapon ninyo nga naa diha sa likod nga galantaw mo sa inyong cellphone. Maybe looking at scripture, maybe looking on social media in church. No, tingali naglantaw mo I sa don't know.
Bible, pero basin po ga Facebook. I hope you're looking at scriptures. No, unta, naglantaw og bersikulo. Okay, so even though the fullness of Christ is living in every one of us, Hallelujah. we're walking, many of us as crippled Christians, because we have no relationship with the Lord. No, so, bisan di ay nga ang balaang espiritu, ang kahingpitan ni Jesus, ang espiritu sa Dios naa na nato tanan, nagpuyo na sa atoa, naglakaw gihapon ta nga kulang sa kung unsa dapat ang atong lakwan tungod kay wala pa man tay suod nga pakigrelasyon sa iya. Is this making sense to you? Nasabta na to? Okay, the reason that Pastor Vlad gave us permission to translate this book, because in my heart, this book is going to help teach each and every one of you how to begin to have this relationship with the Lord. Amen. If you'll take what is taught you in church and apply it in your life, it will work for you. Tinuod. If you don't apply the Word of God in your life, it will do nothing for Tinuod you. yun. No, ang rason nga nga misugot si Pastor Vlad nga hubaro nato kini nga libro sa Bisaya kay para kay sa kasing-kasing ni Daddy nga kung itudlo nato ni then kung atong iaplikar ang atong mga nadunggan igsoon ang atong makatunan no kay dako kay sa kahimuan makatabang siya sa imong mga kalistanan sa imong mga struggle sa imong mga palasanon kung imong iaplikar pero kung dili nimo i-aplikar ang pulong nga imong madunggan, dili ka makabenepisyo. I want you to be an overcomer, to be victorious, Amen. to be strong. Hallelujah. Gusto nato nga mahimo kang madaugon, nga makabarog ka ibabaw sa imong mga kalisdanan. Maligon ka, nga di ka lamuyon sa imong mga problema. And I assure you, Ikson, the Holy Spirit was given to you as your helper to help you walk this out step by step, Amen. day by day. Amen. No, sa pagkasigurado, igsoon, makasigurado siya nga ang balaang espiritu gihatag sa imo isip nga imong magtatabang, nga mo'y mutabang nimo usa ka likang human sa usa ka likang kada adlaw. Hallelujah. Okay, sunod. Sukad sa pagkapakyas. Pagkaon. No. Pagkakapayas. Not ready for pagkaon. Layo pagkadad oy. Sukad sa pagkapakyas ni Adan. Gutom. Ang tanan sa ilang natural nga pagkahimugso, no kitang tanan nakadawat og gasa gikan sa yawa. Mao ka na ang atong kinaiyang makasasala. Bisan pa ni ana tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus, ang atong langitnong Amahan naghatag kanato og bililhon nga gasa sa atong bag-ong pagkatawo. Ug kana siya mao ang balaang espiritu. Ang iyang espiritu gihatag kanato sa takna nga kita nakabig ang atong bagong espirituhanong pagkahimugso nga gitawag natong kaluwasan. Sa diha nga natawo na kita pag-usab, gidapit gyud nato ang balaang espiritu nga moabot sa atong kinabuhi aron maoy mupuli sa pagbuot. Nagpasakop taniya ug ang atong kinabuhi na usab. Natawo na kita pag-usab. Ang balaang espiritu dili moabot isip usa ka pagsaka sa lahi na sab nga ang o human sa atong pagpabautismo sa tubig. Ug sukwahi sa ilado nga pagtuo sa Pentecostal, ang balaang espiritu wala moabot aron mopuyo kanato sa dihang nagsugod kita pagsulti sa laing pinulungan. Dili siya usa ka ganti tungod na abot ang usa ka ang sa espirituhanong pagkahamtong. Atua siya ug nagpuyo siya kanato sa higayon nga kita natawo pag-usab. Amen. Amen. So the moment igsoon that you're born again, you receive the mark or the seal of the Holy Spirit. The Holy Spirit comes and baptizes you into the family of God, into the kingdom of God. Amen. So sa diha di ay nga kita mituo ni Jesus, no? Nahimo kang natawo ka pag-usab, nahimugso ka diha sa espiritu. Gipatikan ka, gisilyuhan ka sa balang espiritu. Ang gibuhat ni Holy Spirit ana kay iya kang gihumod, iya kang gibautismo diha sa lawas ni Kristo. And you're marked, you're sealed. So nanakay patik, nanakay selyo. And all of heaven sees that seal and that mark in you. And also all of hell sees that mark and Correct. seal in you. Hallelujah. No, so, sa diha-diha nga, ma-born again ka, matawo ka pag-usab, mahimugso ka sa espiritu, gipatikan ka, na nakitatak, gikan sa langit, no, gikan ni Holy Spirit, gimarkahan na kaniya.
Tanang anghel ug mga binuhat sa langit ug ang tanang demonyo ug binuhat sa impyerno igsoon makakita ni ana nga marka sa imua. Mailhan na nila. O kini kagupa nato ni. It's like a spiritual tattoo. Everyone can see you belong to Jesus. Oh. No, ngamurabag na kay tato sa imong espiritu nga ang tanan makakita nga kini gipanag-iyahan na ni siya ni Jesus. Gimarkahan na ni. And that's why after you're born again, the devil comes after you. Di ba? Mao na ang rason ngano nga sa diha nga natawo ka pag-usab kay gukdunon na hinuon kag yawa. I'm going to keep you from knowing your God. I'm going to keep you from knowing who you are. It doesn't matter. You will never reach your destiny. I'm going to stop it. That's the goal of the devil, to come steal, kill, and destroy. Correct. No? Kaya ang tumong sa yawa, pagkakita niya nga nidawat ka ni Jesus, napatika na ka sa balang espiritu, gukdon ka niya, kaya ang iyang gusto, pugnan ka, nga masinati nimo, malakwa nimo, ang kinatibukan nga giplano o gipakamatyan ni Jesus para sa imo. Kaya mo man na iyang buluhaton, mupatay, mukawat, o mulaglag. And I'm telling you the truth, Ixon, the only way that you can overcome the sin nature, the only way you can overcome the world, the only way that you can overcome sin is through the power of the Holy Spirit in you. Hallelujah! No, ang bugto nga pamaagi, Igsoon, para nga madaog nimo ang sala, makadaog ka ibabaw sa imong kinaiya nga makasasala, ug makadaog ka ibabaw sa tanan nga mga tentasyon sa kalibutan. Mao lamang pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, Igsoon, nga nagpuyo sulod sa atoa. No intimacy with God, no relationship with God, not knowing who He is, there is no overcoming. Eh kung wala tay pakigsuod sa Ginoo, Igsoon, kung wala ta nakaila sa Ginoo, wala tay panahon nga ilhon ang Ginoo, Igsoon, di gyud ta magmadaugon. Okay, sunod. Balik kita sa bakol. Balik ta sa bakol nga tawo. Sama nga siya adunay mga batiis sa iyang pagkahimugso, mausab kini kanato. Nadawat nato ang balaang espiritu sa atong espirituhanong pagkatao pag-usab. Walay usa ka nato nga naglakaw na sa sabakan pa lang. Tinuod yun. Sa atong inahan, gikinahanglan nato makat-on unsaon paggamit sa atong mga batiis sa paglakaw. Apan ang uban mas dugay makat-on kaysa sa uban. Sa laing pagkasulti, uban sa pagpanganak moabot ang batiis. Apan ang paglakaw nagkinahanglan og pag-ensayo. Gasa ang mga batiis, apan ang paglakaw, usa ka pagbuhat. Ang imong pagkahimugso, usa ka dali nga panghitabo. Apan ang paglakaw, nagkinahanglan og panahon sa pagkat-on. May tungod sa bakul nga tawo, sa libro sa mga buhat, ang makasubo, aduna siya'y pisikal nga pagkabaldado, o gikinahanglan niya nga magkamang, ug magsalig sa uban nga muaga kaniya. Amen. So the moment we're born again, Igsoon, the Lord is trying to get us to grow up and learn how to walk on our own and not depend on money, not depend on men, not depend on pastor or pastora, but to learn to only depend on Jesus. Amen. No, so sa diha nga mataw ta pag-usab, mahimugso ka sa espiritu, ma-born again ka Igsoon, gusto sa Ginoo nga motubo ta. Meaning, makatunta nga mag-practice sa atong mga batiis nga atong ilakaw, no, ang batiis sa atong espiritu nga makalakaw ta, Igsoon, kay para dili ta igo lang nga magsalig sa kwarta, di ta mosalig sa tawo, di ta mosalig sa mga leader o sa pastor, apan mosalig ta sa Ginoo ra gyud. It's a journey of learning to trust Him. Kay ang pagkat-on, Igsoon, sa pagsalig sa Ginoo, usa man sa kapanaw go, di man sa automatic. So back over here, we already read that we have an invitation. Amen. No, so natay imbitasyon to ask the Holy Spirit for help. Amen. No, so na imbitasyon ang Ginoo, Igsoon nga ato ang mangayo ta og tabang sa balang espiritu. And today, right now, where you're sitting, Amen. No, karong adlaw, Igsoon, diha sa imong gilingkuran. you can ask the Holy Spirit to help you No, pwede ka mangayo. to learn to know God. Amen. Pwede ka mangayo og tabang sa balang espiritu. You can invite Him in right now. Nga makaton nga kanang moingon ka ni Holy Spirit, pa Holy Spirit tabangi ko nga mailhan ka. No, kanang sulod sa ako ang kasing-kasing. Pwede nimo siya ingnon ana. You can have faith. He will help you, Igsoon. Amen. Pwede ka mugamit sa imong pagtuo, Igsoon, o gamit og kanang tabangan gyud kaniya. Amen? You Amen? there?
Okay. Sunod. Hisama kini Page sa 4. Hisama kini sa akong pagkigrelasyon sa balaang espiritu. Ug nagunahuna ako nga tingali hisama niini ang kadaghanan sa mga Kristohanon. Naa sa ako ang balaang espiritu sa akong kasing-kasing, sa mga kining bakul nga tawo may mga batiis sa iyang lawas, apan wala nako nailhan ang balaang espiritu isip usa ka personal nga higala. Bisan tuod nga anaa siya kanako, wala ako naglakaw ug nakig-istoryahanay kaniya. Ang akong espirituhanong kinabuhi ug buluhaton, mas naglakaw sa karnalidad, imbis nga maglakaw nga maisugon diha sa espiritu. Usa ko ka bakul nga Kristohanon. What do you think? What Unsa do you man- think, Igsoon? Unsa sa imong una-una igsoon? Can you relate to that? Makarelate ba ta ni Pastor Vlad? Igsoon, what do you think Jesus meant? What do you think Jesus meant? When Jesus said that you must eat my body and drink my blood or you have no fellowship with me, what do you think he meant? No, sa imong una-una igsoon, unsa gaha ang pasabot ni Jesus sa diha nga iyang giwali sa mga sumusunod niya nga kung dili ninyo kanon ang akong lawas ug imno ng akong dugo. Unod ug dugo ba sa ato ha? Tawo siya sa diha nga ningon sa ato. Iyang giingnan ang mga tawo pod. Iyang giingnan nga kung dili mo mukaon aning akong lawas ug moinom sa akong dugo, wala mo'y kabahin nako. Unsa gibot pasabot ni Jesus sa What do you ato? think? If we don't experience His sufferings on the cross, we will not understand His love. I agree with that. Mm. But he said, you have no part in me if you don't eat my body and drink my blood. What are we talking about today? Relationship, intimacy. And- Amen. And when he said that, many walked away and they shook their heads. Oh, And tinuod they yun. said that is too hard No? of a saying. So unsay buot pasabot din ni Jesus nga ipakaon niya ang iyang lawas ug ipainom ang iyang dugo. Buot pasabot ba nga kung dili ta mahimong suod, kung dili ta mahiusa, kung dili ta magkasandurot, kung dili ta mahimong close sa usag-usa, kung wa tay suod nga relasyon, wa kay labot nako ug wa pud koy labot nimo. So sa diha nga giwali na ni Jesus sa iyang mga sumusunod, ang uban sa iyang mga sumusunod nagpanglingo. Nagingon sila nga lisuda kay sabton, wa ko kasabot unsa to. Nihunong sila sa pagsunod kang Jesus. I agree with you, Pastora, but I think it's more than that. I think the reason I think it's more is because many have made that step of accepting Jesus their Savior, but never took the next step to make Him their Lord. True, tinuod gyud no. So kaya bang ang buot pasabot mga daghan sa lawas si Kristo ang nilikang nga ilang gidawat si Jesus isip ilang manluluwas pero dito ra kutob. Wala na sila nagpadayon nga gihimo nila si Jesus nga Dios. Agalon gyud nila. Lahi man to nga manluluwas lang nimo pero dili mo sa agalon. And I think when He says, eat my body and drink my blood, it's very personal. It's very intimate. No, so, para kang daddy, ang pasabot ni Jesus ba nga, iyang giingnan ng mga tinunan nga, kana ang akong lawas, imna akong dugo, kay suod siya ba nga lingwahe bitaw, lingwahe siya sa pakighiusa, sa usa ka relasyon nga close yun kaayo. One body, correct. May usa ka sa lawas ba? So Pastor Vlad, he's saying, I had the Holy Spirit in my heart, just as the layman had legs on his body, but I didn't know the Holy Spirit as a personal friend. No, so si Pastor Vlad diri iyang giila sa iyang kagaligon. Oh, nadawat naman ako si Holy Spirit sa akong kasing-kasing kay born again naman ko, pero pareha ko aning bakul nga tawo sa buhatres kay wala ko nakaila ni Holy Spirit isip nga akong personal nga amigo. Can anybody relate to that? Makarelate ta? Mudang mo puglain. No? Subot pa sabot di pa gid ta close, personal And if nga that's, amigo ni if Holy that's us, Spirit. we're like a crippled Christian. No? So, buot pa sabot di ay, kung ing-ani ta, pareha ta aning bakul nga tawo. So, bakul di ita nga Kristohanon, kung ing-ani ang atong kasinatian. No? Napatay laing dalangpanan ba? Kanta-kanta patag, dalangpanan ka. Pero lahi mo gidangpan. Okay. Ito, wewing. Gidasig ni Pablo ang mga magtotoo
na naay balaang espiritu na maglakaw diha sa espiritu. Hallelujah. Galatia 5:16. Ang tanang Kristohanon naay balaang espiritu. Apan dili tanang Kristohanon naglakaw diha kaniya. Amen. Kadaghanan nato sama aning bakol na tuwo. Correct.